Din din dong, din 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 dong. Hello mga kaboso! Welcome or welcome back sa Netflix, kung saan ibinabahagi ko ang aking hilig sa panonood ng pelikula at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung nais mo ng ganitong mga content, make sure to subscribe and turn on all notifications so you will get updated sa mga susunod kong videos. Ang pelikulang ating matutunghayan ngayon ay tungkol sa isang binatang na in love sa kabit ng kanyang ama na pinamagatang Family Practice na ipinalabas noong 2018. Wäre Sie auch ein Psychiater wie der Vater? Selbstverständlich. Nagsimula ang eksena sa isang lalaking nagngangalang Simon na naninirahan kasama ang kanyang girlfriend na si Fabian. Silang dalawa ay parehong cartoon artist at magka-live-in dahil umiiwas sila sa kani-kanilang pamilya dahil halos mga doktor ang kanilang angkan. Nang sumapit ang ika-60th birthday ng ama ni Simon, ay dumalo sila upang ipakilala ang kasintahan sa kanyang mga magulang. 6 na buwan ding hindi umuwi ang lalaki sa kanilang bahay. Nang makarating na sila doon, naroon ang mga magulang at ibang kamag-anak ni Simon na halos mga doktor. Ngunit sa kabila ng lahat, naispatan nito ang hindi niya kilalang babae na naging sentro ng kanyang atensyon. Kalaunan, napag-alaman nito na ang babae ay ang bagong sekretarya ng kanyang ama. Ang ama ni Simon na si Carl ay isang psychiatrist at kilala ito bilang babaero ng kanilang pamilya. Ang kanyang mga babaeng pasyente na gumaling ay ginagawa niyang sekretarya at kalaunan ay ginagawang kabit. Nag-aalala naman ang ina ni Simon sa sobrang pagiging babaero ng asawa nito. Ngunit wala itong magawa dahil nagtatrabaho ito sa klinik ng asawa at walang pagpipilian, kundi tanggapin na lamang ang sitwasyon. Ipinaalam ng ina ni Simon sa kanya ang tungkol sa bagong sekretarya ng ama na si Sonia, ang babaeng nakakuha ng kanyang atensyon kanina. Matapos ng party, nag-usap ang mag-ina at napag-alaman ni Simon na plano ng kanyang ama na mamasyal sa labas ng bansa kasama si Sonia. Kaya paniguradong tuluyan ng maghihiwalay ang kanyang mga magulang. Nakiusap ang kanyang ina na siya na muna ang tumapos ng trabaho sa klinik upang siya na ang sasama sa asawa imbes na si Sonia. Naawa naman si Simon sa ina, kaya pumayag na lamang ito kahit labag sa kanyang kalooban. Dumating ang araw na paalis na ang mga magulang ni Simon upang magbiyahe at siya naman ay naiwan kasama si Sonia sa klinik. Pagkatapos ng kanilang trabaho, nag-usap ang dalawa at nagrereklamo si Sonia dahil kung hindi inako ng binata ang trabaho ng kanyang ina, ay magkasama na sana sila ni Carl na nagbiyahe at mas lalong titibay ang kanilang relasyon. Hindi na lamang pinansin ni Simon ang mga himutok ni Sonia at sinabihan na lamang nito ang babae na maaaring wala itong kaalam-alam na napakaraming babae ng kanyang ama. Sandaling nag-isip si Sonia at nang nasa loob na sila, ipinaalam nito kay Simon na ang kanilang relasyon ng ama nitong si Carl ay hindi laro-laro lamang at wala itong alam kaya sinabihang manahimik na lamang. Nang marinig lahat ni Simon ang sinabi ni Sonia, inisip nito na seryosohan na ang relasyon ni Sonia at ang kanyang ama kaya nagdesisyon itong umalis. Kinabukasan, narinig ni Simon si Sonia na may kausap sa kanyang phone at sinasabi sa kausap nito na may pamilya ito at anak kaya wag na mag-aksaya ng panahon sa kanya. Naintindihan ni Simon na ang kausap ni Sonia ay ang kanyang ama. Sa kabila na kasama nito ang kanyang ina sa biyahe, ay nakikipag-ugnayan pa ito sa kanyang kabit. Sina Simon at Sonia ay naatasang isalin ang panayam ni Carl sa teksto sa ginawa nitong video. Ang pagsasalin sa speech-to-text ay nahirapan sina Simon at Sonia sa ganoong trabaho. Isang araw, ipinaalam ni Sonia sa binata na mahal siya ng ama nito na hindi katulad ng relasyon nito sa iba. Ngunit kahit na may relasyon sila, ay masaya naman daw itong nagbakasyon kasama ang kanyang asawa.
Naging emosyonal si Sonia at nagsimulang umiyak dahil wala siyang pag-aari na kahit ano o ng sariling pamilya. Sinabi nito na nais niyang magsimula ng bagong pamilya sa pamamagitan ng pagsama kay Carl sa bakasyon nito at magpapakasal. Naisip naman ni Simon na may kamalian ang kanyang ama, kaya binigyan nito ng tissue si Sonia. At nang sinubukang aliwin nito ang babae, bigla siyang hinalikan nito. Nagsimulang mag-isip si Simon sa kanilang ginawa ni Sonia dahil hindi siya maaaring maging malapit sa babae dahil inutusan siya ng kanyang ina na palayuin ito sa kanyang ama. Natagpuan na lamang ni Simon na nadamay na siya sa kaguluhan ng kanyang pamilya. Naalala niya na magkakaroon sila ni Fabian ng cartoon show 2 linggo mula ng araw na iyon at hindi pa sila nakakapaghanda dahil masyadong abala ang binata sa problema ng kanyang pamilya. Kinabukasan, bumalik muli si Simon kay Sonia at humingi ito ng paumanhin sa nangyari sa kanilang dalawa. Ngunit binaliwala lamang ng sekretarya ang nangyari sa kanila. Ibinili ni Simon na huwag ipapaalam sa kanyang ama ang kanilang paghahalikan. Subalit ayon kay Sonia ay naipabatid na niya ito na nakipagkita na siya sa ibang lalaki, ngunit hindi nito ipinaalam kung sino. Sinabi lamang iyon ni Sonia para sirain ang masayang bakasyon ni Carl. Napansin ni Simon na may kakaiba sa inaasal nito habang kasama niya ang babae. Matapos umalis si Sonia, nagsimula ang binata sa pangangalap ng impormasyon tungkol sa sekretarya. At dahil alam nitong dating pasyente ito ng kanyang ama, kaya nagdesisyon itong hanapin ang kanyang mga files. Napag-alaman ni Simon na si Sonia ay may sakit na depression at napagaling ito ng kanyang amang si Carl. At pagkatapos nun, itinago ng binata ang mga files nito. Kinabukasan, nabisto ni Sonia na nawawala ang kanyang files at iyon ay isang confidential na bagay para sa isang doktor at pasyente. Sinimula nitong maghanap at sa wakas ay natagpuan niya ito kay Simon. Nagmadali niyang kinuha ang kanyang files at tumungo agad sa kanyang silid dahil ayaw niyang malaman ng iba ang kanyang pag-iisip sa pagpapatiwakal, ngunit nalaman na ito ni Simon. Nilapitan siya ni Simon upang kunin ang files at nang bumaling si Sonia sa kanya ay hinalikan siya nito sa lobby. Sa pagkakataong iyon ay lumaban na ng laplapan si Simon sa mapusok na halik ni Sonia. Pinigilan siya ni Sonia at sinabihang maaring may makakita sa kanila kaya kailangan nilang bumaba sa basement. Nang lumabas na si Sonia, dumaan ang isang tauhan sa klinik at binigyan ng instruction ang sekretarya kaya nagtago naman si Simon sa likod ng pintuan. Hindi maintindihan ni Simon ang sarili dahil ang plano lamang nito kaya siya naroon ay upang papaglayuin sina Sonia at ang kanyang ama. Ngunit biglang nagiba ang ihip ng hangin at nai-inlove na siya kay Sonia. Pinasunod siya ni Sonia sa silid at hinarot-harot siya. Hindi makontrol ng binata ang kanyang sarili kaya nauwi sila sa umaatikabong talpakan. Matapos nilang magsabong, pinapunta ni Sonia si Simon sa kanyang kotse upang ihatid na ito sa kanilang bahay. Inihinto ni Sonia ang kotse na malapit sa kanyang tinitirhan at bago pa man umalis ang binata, ay sinabihan siya ng kabit ng kanyang ama na bisitahin siya doon. Pagkatapos, umalis na si Simon matapos halikan ng babae. Habang papauwi ang binata, napag-alaman ni Simon na nasa restaurant si Fabian kasama ang isang kaibigan. Pinuntahan niya ito doon at nang makalapit na siya sa kanyang kasintahan, sinabihan siya nito na magkakaroon sila ng cartoon festival ilang araw mula ngayon kaya kailangan niya ng kasama na makakatulong sa kanya. Hindi umayon si Simon na may kasamang iba ang kasintahan. Kaya ng pananghalian bago umalis ang binata, ay hinalikan siya ni Fabian at sinabihang maglaan ng oras para sa kanya dahil kailangan siya nito. Nang makaalis na si Simon, nagsimulang pagdudahan nito si Fabian at naghihinala itong may relasyon sa kanyang kaibigan. Nagdesisyon ng binata na sundan nito ang kasintahan at natagpo ang abala ito sa paghahanda sa nalalapit na cartoon festival.
Kinausap nito ang kasintahan at itinanong kung bakit parang nagbago na ito. Sumagot naman si Fabian na dahil abala si Simon sa problema ng kanyang pamilya, kaya kailangan niya ng tulong ng iba, lalo na at matagal na niya itong pinaghahandaan. Naguluhan ang binata dahil ayaw nitong mawala ang kanyang kasintahan, ngunit ayaw din niyang masaktan ang kanyang ina. Maya't maya, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ina at binili ng ipagpatuloy lamang ng ilang araw ang kanyang ipinapagawa dahil nagliliwaliw pa sila ng kanyang ama. Matapos nun, dinala ni Simon si Fabian sa isang nightclub upang magbanding. Ngunit medyo alanganin na ang binata kaya ipinagtapat na nito sa kasintahan na may nangyari na sa kanila ng kabit ng kanyang ama na ikinagalit nito kaya nilayasan siya ng kanyang kasintahan. Maya't maya naman ay nakatanggap si Simon ng text mula kay Sonia na inaanyayahan siyang puntahan siya nito sa kanyang apartment bukas ng umaga. Kinabukasan, nagpunta naman si Simon at matapos ng kanilang maikling pag-uusap, nagsimula na silang maghalikan at natuloy sa umaatikabong talpakan. Pagkatapos ng madugong labanan, ipinaghanda ni Sonia na makakain ang napagod na binata. Paggising ni Simon kinaumagahan, nalaman niyang maagang umalis si Sonia papunta sa palengke. Nakita din niya ang larawan ng sekretarya at ng kanyang ama. Naisip niyang ibinigay ng kanyang ama ang tinitirhang apartment ni Sonia. Maya't maya lamang, biglang dumating si Carl mula sa kanyang masayang bakasyon at nagulat nang makita ang anak doon. Nang tanungin ito si Simon kung bakit ito naroon, ibinalik ng binata ang tanong sa kanyang ama. Sumagot si Carl na pag-aari niya ang apartment na iyon at naroon siya upang kunin ang isang libro. Ipinaalam nito sa anak na nais ni Sonia na magkaroon ng anak, ngunit hindi niya ito mabigyan dahil naoperahan na ito ng vasectomy. Samantala, dumating naman si Sonia at hindi nito pinansin si Carl. Dinaanan lamang niya ito at dumiretso kay Simon sa kanito hinalikan sa labi. Nang sinubukan ni Carl na kausapin si Sonia, ibinaling ng babae ang kanyang atensyon kay Simon. Ngumiti naman ang kakaiba si Simon at sinabihan siya ng ama na wala na siyang magagawa pa sa relasyon nilang dalawa ni Sonia at mas makabubuting ipaalam na lamang ito sa kanyang ina. Pinuntahan ni Simon ang kanyang ina at ipinaalam nito ang relasyon nila ng kabit ng kanyang ama. Nagulat ito sa kanyang inihayag. Sinisisi ng matandang babae ang pakikipagrelasyon ng anak kay Sonia. Ngunit walang kwenta kung maglulupasay pa siya, kaya tinanggap na lamang ang relasyon ng anak at ng kabit ng kanyang asawa. Ilang buwan ang lumipas, nagkaanak sina Simon at Sonia. Ngayon kumpleto na ang buhay nito dahil meron na siyang sariling apartment mula kay Carl at may anak naman sila ni Simon, ngunit nais pa din itong mahalin siya ng binata. Magkasamang naninirahan ngayon na mag-anak kasama si Sonia. Nang maibigay ng babae ang sanggol sa ama nito, natuwa si Simon. Ngunit naguguluhan pa din siya sa mga nangyari. Kung gaano kaayos dati ang kanyang buhay kasama si Fabian noong nakaraang taon. Subalit ngayon ay nasama na siya sa gusot ng kanyang pamilya. Marami pong salamat sa panonood mga kaboso. Huwag kakalimutang mag-subscribe sa aking channel, pa-like at comment na din.